ang paraan kung paano mas mapapalakas pa si Arthur Lewin dahil matapos ngang madiskubrihan ni Varian ng kakaibang deviant magic ni Alanis ay agad niya itong ginamit upang makatulong sa training ni Arthur. At ang unti-unting pagkakaroon ng realization ni Gray sa pagpasok niya sa isang academy na pwedeng ikapahamak ng kanyang mga kaibigan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa pagbabalik ng eksena sa final exam kung saan muling nasilayan si Gray na humaharap sa isang batang prodigy ng House of Ambrose. At ito nga ay si Blair, isang mandirigmang nagmula sa pamilyang may taglay na prestiyosong military crest. Habang nakahanda si Gray sa kanyang posisyon, mabilis namang sumugod si Blair at agad nagpakawala ng sunod-sunod na atake gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabila ng bagsik at bilis ng bawat hampas, tila napakadali lamang para kay Gray na umiwas. Parang binabasa niya mga bawat galaw ng kanyang kalaban habang kalmadong iniiwas ang katawan sa bawat paparating na strike. At habang nagpapatuloy ang laban, napaisip si Gray sa kakaibang presensya ng kanyang kalaban. Ayon sa kanyang obserbasyon, kahanga-hanga ang consistent ng paggamit ni Blair ng ki sa buong katawan at maging ang kanyang sandata. Alam niyang hindi lamang pribilehiyo ang dahilan kung bakit malakas ang batang ito. Halatang bunga rin yun ng talento at matinding pagsasanay. Ngunit sa kabilang banda, alam din ni Gray na limitado lamang ang kanyang ki, kaya kailangan niyang magtipid. Dahil para sa kanya, isang direktang tama lang mula kay Blair maaaring maging katapusan niya. Habang tumatagal ang laban, lalo namang naiirita si Blair. Sa dami ng ataking pinakawalan niya ni isang beses ay hindi man lang niya natamaan itong si Gray. Dahil dito, bigla siyang napasigaw sa sobrang inis habang patuloy na umaatake. Ngunit sa isang iglap, doon bumawi ang ating bida. Bigla niyang ipinang-break ang kanyang paa sa lupa bago mabilis na tumalon papunta kay Blair at nagpakawala ng isang napakalakas na sipa gamit ang parehong paa na ipinang-break niya. Dahil dito, hindi na nakaiwas pa si Blair at direktang tumama ang sipa sa kanyang katawan, dahilan upang mapaatras siya sa matinding impact. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Gray mga lods dahil agad niya itong sinundan ng isa pang atake gamit ang espada, dahilan upang mapangisis na lamang si Gray sa sakit. Sa isip ni Gray, malinaw niyang nabasa ang kahinaan ng kalaban. Sa kabila raw ng kahanga-hangang ki at teknik ni Blair, mabagal pa rin ito o kahit papano mabagal kumpara sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na tinamong tama, bumagsak si Blair sa arena, ngunit dala ng kanyang pride, agad siyang tumayo habang nag-uumapaw sa galit ang kanyang muka. Sa pagkakataong ngayon ay bigla namang pinatigil ni Instructor Bridge ang laban at idiniklarang tapos na ang match. Lalong nag-init ang ulo ni Blair at agad siyang sumigaw ng pagtutol. Para sa kanya, bagya lamang siyang nasaktan at kaya niya pang lumaban. Ngunit kalmadong sumagot si Instructor Gridge at ipinaalala na walang tunay na panalo sa laban na iyon. Sapat na raw ang kanyang nakita mula sa kanilang dalawa. Hindi pa rin matanggap ni Blair ang nangyari kaya galit nitong tinuro si Gray at sinabing maswerte lamang ang batang yon dahil nakatama ng atake. Ngunit agad siyang binara ni Instructor Gridge. Ayon sa instructor na ang tinatawag nitong lucky blow ay nangyari matapos ang mahigit 1 minuto na wala man lang siyang matagumpay na strike para kay Gray. Kaya inutusan ni Instructor Gridge itong si Blair na umalis na sa arena bago pa siya mabawasan ng mas maraming puntos. Kaya dahil sa matinding inis, galit na inihagis ni Blair ang kanyang espada sabay mura bago tuluyang umalis. Habang si Gray naman ay tahimik na nakatayo sa arena. At bigla niyang naalala ang naging usapan nilang tatlo, nina Cecilia at Nico nung nasa kantin habang nagla-lunch break. Habang kumakain si Gray sa kantin, ay bigla namang lumapit sa kanya na maganitong tinanong kung may nakaupo ba sa bakanting upuan. Na agad namang sinagot ni Gray na wala. At ito pala ay si Nico kasama si Cecilia na umupo sa tabi ni Gray. Agad na tinanong ni Gray ang dalawa kung kumusta na ang naging resulta ng kanilang test. Lalo na kung gumana ba ang amulet na ginawa ni Nico para maitago ang tunay na ki ni Cecilia. Ayon nga kay Cecilia na gumana raw ito ng perpekto. Base sa naging reaksyon ng mga testers, lumabas lamang na nasa average hanggang sa bahagyang above average ang kanyang key output. Insaktong resulta na gusto nilang makuha upang hindi siya mapansin. Kaya dahil dito, napangiti naman itong si Nico na pabirong sinabi na dapat yata not significant above average key displayer ang ipinangalan niya sa invention niya.
Habang nag-uusap ang dalawa, napaisip naman si Gray sa kanyang isipan. Alam niyang si Nico talaga ang klase ng tao na hindi basta sumusuko. Matapos ang pagkamatay ni Headmaster Welbeck, si Nico ang unang bumangon mula sa kanilang pagdadalamhati at si Nico rin ang humila sa kanya pabalik upang magpatuloy. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan ni Gray na mag-alala para sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman sinabi niyang mas mabuti sana kung pumasok na lamang sina Nico at Cecilia sa isang regular na paaralan dahil hindi pa huli ang lahat para umatras. Ngunit agad yung tinutulan ni Nico at napasabing mananatili silang magkakasama. At isa pa, hindi lamang para kay Gray ang academy na ito dahil mayroon ding high-class research facilities at engineering workshop na perpekto para sa kanya bilang engineering cadet. Sumang-ayon naman si Cecilia. Para sa kanya, marami silang matututunan dito kaya hindi nila hahayaang si Gray lamang ang humarap sa lahat. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang si Gray at pumayag, ngunit binalaan niya ang dalawa na kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil hanggang ngayon hindi pa nila alam kung sino talaga ang umatake kay Cecilia noong gabing yon. Ngunit tila hindi ganong nababahala itong si Nico mga lods na kumpiyansang napasabing tatagal pa ang key restrainer na inimbento niya at gagawa pa siya ng mas stable na version kapag nakahanap siya ng sapat na piyesa. Pagkatapos ay maya-maya ay nakapagdesisyon ng tatlo na tingnan nila ang resulta ng placement exam sa Board Academy. Habang papunta sila roon, napatanong si Gray kung hiwalay rin ba sa division ang engineering cadet. Ipinaliwanag naman ni Nico na oo at hindi. Kasi kahit engineering cadet sila, kailangan pa rin nilang gumamit ng key upang makagawa ng tools at gadgets. Kaya mas may advantage pa rin ang may malalaking key pools. Ngunit hindi raw ito kasing higpit kumpara sa mga martial cadets. Kaya kumpiyansa ang sinabi ni Nico na malamang ay mapupunta siya sa first division o kaya naman ay sa second division dahil sa kanyang talento. Samantala, napatanong naman si Cecilia kung bakit 5 division ang mayroon para sa martial cadets. Ngunit hindi nga dito naparespond si Gray kay Cecilia na parang may iniiwasan nitong si Gray. At habang nakaakbay kay Gray, ay pabiro ang sinabi ni Nico na sana raw mapunta si Gray at Cecilia sa iisang division para mabugbog ni Gray ang sinumang lalaking lalapit kay Cecilia. Pagdating nila sa board area, agad nilang napansin ang napakaraming estudyanteng nagsisiksikan upang makita lang ang kanilang rankings. Dahil dito ay sinabi ni Cecilia na mukhang pare-pareho silang nagkaroon ng idea na agad tingnan ang resulta. Kaya walang nagawa si Nico kundi itulak si Gray sa gitna ng maraming tao at pabirong sinabing, ikaw na ang mangunguna, Kadit Gray. Habang nakipagsiksikan ng tatlo, napansin ni Cecilia na dumudugo ang labi ni Nico. Ngunit imbis na seryosohin yon, ay dramatikong sinabi ni Nico na tinamaan siya ng ligaw na siko habang pinoprotektahan si Cecilia. Ngunit nabangiti na lamang si Gray dahil alam niya ang totoo. Kinakagat ni Nico ang kanyang labi tuwing kinakabahan, kaya malamang ay nasobrahan lamang si Nico sa pagkagat. Sa wakas ay nakalapit na rin ng tatlo sa harap mismo ng board at nagsimula ng hanapin ng kanilang pangalan. At halos manlaki ang mga mata ni Nico sa excitement nang makita niyang kabilang siya sa Division 1, Class 1, ang pinakamataas na tier para sa engineering cadets. Napangiti rin si Cecilia nang makita niyang napunta siya sa Division 2, Class 4. Ngunit si Gray, matagal bago niya nakita ang sarili niyang pangalan at habang nakatitig siya sa board, doon niya unti-unting napagtanto ang realidad ng kanyang sitwasyon. Alam niya na ang pangarap niya na mag-excel sa academy ay upang maging mas malakas at pabagsakin ang mga taong responsable sa pagkamatay ni Headmaster Welbeck. Ngunit hindi niya inaasahang magiging mas mahirap pa pala ito kaysa sa inaakala niya. Dahil lang tuluyan niyang makita ang kanyang pangalan nakalagay roon na siya ay kabilang lamang sa Division 4, Class 1. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ginigising ni Selvi si Arthur ngunit tila hindi maganda ang panaginip ng ating bida dahilan para magulat at mapabangon siya ng biglaan. Nag-aalala si Selvi dahil tila muli na namang dinadalaw ng nakaraan si Arthur sa kanyang panaginip. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at pinakalma si Selvi. Sinabi niyang huwag na itong mag-alala tungkol sa kanya at sa halip ay ituon na lang ang pansin sa pagpapagaling sa sarili habang siya naman ay magtutungo na sa kanyang training. Agad na umalis si Arthur sa kanyang silid habang si Selvi naman ay naiwan at makikita sa mukha ni Selvi ang matinding pag-aalala para kay Arthur. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa training ground kung saan kasama ni Arthur si Verion. Ngunit kahit naroon ang ating bida, makikitang malalim pa rin ang kanyang iniisip.
Napapaisip si Arthur kung bakit mas madalas na namang bumabalik ang kanyang panaginip at naalala ang dati niyang buhay. Dahil dito ay napansin ni Varian ang pagiging tahimik ni Arthur, kaya agad niya itong tinanong kung ano bang kanyang iniisip ng ganoon kalalim. Napangiti naman si Arthur habang napapakamot sa ulo at sinabing umaasa lamang siya na maging maayos ang lahat. Agad namang pinakalma si Varian si Arthur at sinabing hindi ito dapat masyadong mag-alala dahil alam ni Alanis ang kanyang ginagawa. Dahil dito, napatanong ang ating bida kung bakit pa siya binigyan ni Varian ng personal attendant. Ipinaliwanag ni Varian na matapos daw ang naging trabaho ni Alanis kasama ang mga Lancers, nakita niya ang bagay na ito upang tumulong sa paglago at training ni Arthur. Bago pa man ito, naka-assign umano si Alanis malapit sa southern border ng Eleanor. Nagkataon daw na naroon si Varian nang maambush ang corrupted beast ng ilang sundalo. Bagamat isa lamang nurse si Alanis noon, namangha si Varian sa kakaibang deviant magic nito, isang kakayahang hindi pa niya kailanman nakita dati. Ayon kay Varian, mabilis na nasusuri ni Alanis ang daloy ng mana ng bawat lances at agad itong natutukoy kung saan ang pinakamahinan ng kanilang mana flow. Dahil dito, nalalaman nila kung anong bahagi ang kailangan nilang pagbutihin at yun ang dahilan kung bakit nandito si Alanis ngayon upang siguraduhin hindi masasayang ang pahingang ipinagkaloob ni Varian kay Arthur. Kaya napabiro nga dito si Arthur na sinabi kay Varian na mukhang ginagawa lamang ni Varian ang lahat ng ito para gumanda ang reputasyon. Ngunit bigla namang sumulpot si Alanis at agad nagsalita na magalang nitong sinabi kay Arthur na higit pa sa reputasyon ni Varian ang kanyang layunin. At kaagad niyang inabot ang training schedule ni Arthur para sa susunod na 7 linggo. Habang si Arthur naman ay paulit na nagsusorry dahil sa kanyang sinabi. Habang tinitingnan ni Arthur ang kanyang schedule, ipinaliwanag ni Alanis na magfo-focus si Arthur sa pagpapabilis ng mana flow habang gumagamit ito ng body augmentation at spellcasting gamit ang lesser elements. Nagtaka naman si Arthur nang makita niyang one-on-one training muna ang unang 2 linggo at agad niyang tinanong kung yun ba ang pinakamabisang paraan para gamitin ang kanilang oras. Dahil dito ay mas detalyadong ipinaliwanag ni Alanis ang tunay na layunin ng training. Ayon sa kanya, kailangan masanay si Arthur sa iba't ibang combat scenario gamit ang iba't ibang elemento upang mapalakas palalo ang kanyang lesser elements at malaman kung alin sa mga ito ang pinakamabisang magagamit niya sa mga susunod na laban. Kaya naman napangiti si Arthur at napaisip na kahit sobrang technical ng paliwanag ni Alanis, tama naman ito. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Alanis. Sinabi niyang kahanga-hanga kagustuhan ni Arthur na gawing training dummy ang sarili para maabot ang kanyang layunin, ngunit hindi raw practical ang kasalukuyan nitong pamamaraan. Ipinaliwanag ni Alanis na masyado nang nakasanayan ng katawan ni Arthur ang kanyang fighting style. Sigurado daw siyang matagal nang sinanay ni Arthur ang kanyang lesser elements sa pamamagitan ng pagpigil at paggamit ng kanyang pinakamalakas na elemento. Ngunit sa aktual na laban, kusa pa rin bumabalik ang katawan ni Arthur sa kanyang natural fighting style. Ang paggamit ng elemental integration kasama ang kanyang strongest elements at para raw tuluyang masanay ang katawan sa panibagong pamamaraan ng pakikipaglaban. Kailangan niya ng mabagal na transition at isa pang mahalagang bagay ay ang unpredictability. Habang nagsisimula na magtitipon-tipon ng lahat, sinabi ni Alanis na makipag one-on-one sparring si Arthur laban sa 4 na training partners ngayong araw. Ngunit hindi magiging ganoon kadali ang lahat dahil magpapalit-palit ang mga ito sa random na pagkakataon upang hindi makapag-adjust kagad si Arthur. Bukod pa rito, sa bawat session ay may isang elementong ipagbabawal gamitin kay Arthur at random din itong magpapalit. Kaya napahawak na lamang si Arthur sa kanyang ulo habang napapaisip na ang simpleng plano niyang makipagsabayan sa 4 na tao ng sabay-sabay ay naging mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, tinampik naman ni Varian ang balikat ni Arthur at sinabing kasing komplikado rin ang training na ito ang ginawa ni Alanis noon para sa ibang lances. Dagdag pa niya, babalik siya mamaya upang tingnan kung paano umuusad ang training. Sa kabila ng lahat ay makikitang puno pa rin ng kumpiyansa si Arthur habang nag-stretching at napatanong kung sino ang una niyang makakalaban. Ngunit sa isang iglap, hindi man lang siya nakapag-react. Biglang sumulpot ang earth magic mula sa lupa na talagang agad tumalsik ang ating bida papunta kay Bond na napasabing, "Arthur my dear, come to Papa." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!